Parang yung pupunta ka sa Mars or sa outer space. Kung wala kang suot na space suit, sasabog ka. Ganoon din po sa langit dahil ang place na langit is supernatural po. Kapag ikaw ay nasa natural state lang, sasabog ka, mamamatay ka. So we need to wear that white robe or yung candle, di ba? Sa biblical din yun, yung candle. Dapat hindi mamatay yung candle. Nagsisimbolize din po ng sanctifying grace yung candle. So dapat nakailaw palagi yung candle na yun. So yun yung ibig sabihin nun. Good evening at welcome sa aking video, sa ating basic catechism na naman. Matagal akong hindi nakapag-post or upload ng video. But now, dahil na sa wakas, thanks God na nakapag-day off ako. So, tayo ng short video para sa ating catechism. So, ang ating topic ngayon, ating basic catechism is all about sanctifying grace. Ano ba ang sanctifying grace? But let us pray before tayo magsimula, no? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. So, ating tatalakayin ngayon is all about sanctifying grace. So, lagi natin naririnig, no? Ano ba yung grace or grasya? Ito ba yung tinutukoy na pagkain or grasya ng mga hinihingi natin, nagdadasal tayo na, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, bigyan mo ako ng kotse, bigyan mo ako ng asawa, girlfriend na maganda, yun. So, yun ba yung grasya na yun? Hindi po. Yung merong grasya na which is natural or yung worldly graces na binibigay sa atin, meron din po supernatural grace. So, ito yung supernatural grace na ating tatalakay ngayon. So, what is sanctifying grace? Ang sanctifying grace po, grace is an interior supernatural gift of God bestowed on us through the merits of Jesus Christ for our salvation. So, yun no? Sanctifying grace is a supernatural gift na binigay ni Lord sa atin. Ito yung mga nagbibigay ng mga merits, no? Natanggap natin ito nung si Jesus Christ ay namatay sa krus. Nung nasave tayo, nabalik sa atin yung sanctifying grace. Yun yung sanctifying grace na binigay sa atin. Yun yung gift ni God sa atin nung si Jesus ay nagpakamatay sa atin. So, kung wala tayong sanctifying grace, hindi tayo makakapasok sa langit. At kung ikaw ay nasa state of mortal sin, hindi ka makakapasok sa langit. Sa impyerno po ang diretso. So, sa di nakakaalam, ang sanctifying grace, yung Holy Trinity, so di ba sa basic catechism natin, alam na natin, no? We have one God with three divine person, Father, Son, Holy Spirit. So, God the Father, our Creator, the Son is our Redeemer, tagapagligtas, and the Holy Spirit is the Sanctifier. Siya nagsusupply sa atin, nagbibigay sa atin ng mga grasya para maging banal tayo. So, mananatili ang Holy Trinity sa ating soul kapag nasa state of grace ka. So, saan ba natin mababasa ito? Ibabasa natin ito sa John 14 verse 23. Na mananahan yung Holy Spirit sa ating soul. Jesus replied, "If anyone loves me, he will keep my word. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him." So, ito yung center, no? Proof, no? Sa ating center, sa ating topic ngayon na sanctifying grace. He will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him, and so, titira yung Holy Trinity sa soul natin kapag nasa state of grace ka. So, paano tayo magiging obedient kapag nasa state of grace ka? Ikaw ay mamahalin ng Diyos. So, the Father, so kapag kapag tayo ay nasa state of grace, tayo ay kaaliw-aliw sa mata ng Diyos. Ikaw ay kagiliw-giliw sa mata ng Diyos kapag ikaw nasa state of grace. You are like a prince or a princess in the eyes of God. So, ganun. Matanda ka man, mayaman, mahirap, pulubi. Kapag ikaw ay nasa state of grace, mahal na mahal ka at kaaliw-aliw ka sa mata ng Diyos. Ganun. Ganun po ang pag may sanctifying grace ang isang tao. Yung sa soul niya. So, mababasa natin, no, sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ito yung sinabi, at dito din nagkakamali, wrong interpretation ng mga kaibigan nating protestante, na dito mababasa natin na it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is a gift from God, not by works, so that no one can boast. So dito talaga nagkakamali yung mga protestante. Ito yung ginigit nilang mga biblical down na hindi na kailangan ng good works kasi by faith lang, dahil it is by grace. Hindi ba nila alam yung grace na yun na sinasabi ni Saint Paul doon? Yun yung sanctifying grace na nagpapabanal sa atin. Itatakil natin yung mga grace, ano yung mga grace na binibigay ni Lord sa atin, sinusupply sa atin para maging banal tayo. So, yun nga, totoo yan. Kailangan ng faith, kailangan din ng gawa, kailangan din ng good works, hindi lang faith. Oo,
yung good works natin, hindi galing sa atin yan because by the grace of God. God supply us the actual grace para makagawa tayo ng good works. Yun. At doon nagkakamali yung mga protestante sa kanilang interpretation. So, itatakil natin kung ano yung actual grace, yung napapabanal sa atin para lumago yung sanctifying grace natin. So, sasabihin ng mga ibang ng ating mga kapatid na protestante, brother, ligtas ka na ba? So, di ba, natakil na natin yan. May tatlong sagot tayo sa kanilang tanong na ligtas ka na ba? Ang isasagot natin is, yes, I am saved by the virtue of my baptism. Pangalawa, I am hoping to be saved. And yes, I hope to be saved. And yes, I am being saved by the crucifixion of our Lord Jesus Christ. No? So ito yung tatawag na initial salvation. Dahil pwede pang mawala sa atin yung sanctifying grace kapag nakagawa tayo ng mortal sin. And pangatlo, I hope to be saved. Kasi kailangan na araw-araw, we are hoping, no, na maligtas tayo. Kasi we need to hold on with that grace na magiging lubos lang yung salvation na yon kapag tayo ay namatay na. Kapag namatay ka na ng sanctifying grace at wala sa state of mortal sin, so magiging lubos na yon. So we need to hold on until the end na dapat hindi mawala yung sanctifying grace na yon. Pangalagaan natin yun until sa ating kamatayan po. Yun, until the end, no? So, sanctifying grace we receive during our baptism. Ito ay distinguished as habitual grace. So, ito yung sanctifying grace, ito yung habitual grace or permanent grace. So, yung sanctifying grace, hindi yung nawawala. Nakukuha daw natin yon sa during baptism. Hindi nawawala, for example, ikaw ay isang pagano. Then, tinanggap mo si Jesus Christ. Nagpabinyag ka, automatic po na yung Holy Spirit, isusupply na sa atin yung sanctifying grace after our baptism. Once lang po yun. Isang beses lang yun. At for example, kung yung pagano na yun, after niya nabinyagan at siya ay namatay, diretso po sa langit. Wala na po yun. Wala na sa purgatorio. Diretso kasi po ang baptism po, nililinis po lahat. Para kang bagong sinilang, parang sinilang ka. Born again ka. Yun yan sinasabi sa John 3:3, di ba? You should be born again by the Spirit of water. So, dapat magpabinyag muna tayo para tayo makapunta sa langit, no? So, after the baptism, linis lahat ng kasalanan mo, mortal sin, venial sin, at kapag eksakto na namatay ka din sa araw ng iyong baptism, diretso po talaga sa langit yun. So, so yun yung sanctifying grace, no, na we receive during the baptism. After that, kapag hindi yun nawawala, tuloy-tuloy po yun, until the end, dapat hindi mawala yun, no? So, we receive during baptism, permanent yun, hindi nawawala kung tayo ay hindi nakakumit ng mortal sin, no? Until pumamatay man tayo na meron tayong sanctifying grace, so diretso po sa langit or sa purgatory kung hindi talaga perfect pa yung pagiging kabanalan mo. Meron ka pang tinatawag na attachment, no, sa mundo. So, lilinisin ka pa doon sa purgatory. So, actual grace. Ano yung actual grace? Ang actual grace, hindi siya namamalagi. Ito yung mga graces na pinapadala ni Lord sa atin. Na, for example, may matanda na naglalakad, tapos nagdadrive ka, nakita mo siya naglalakad, sobrang init. So, pinapadalhan ka ni God ng actual grace na sabihin, hihinto ako, papasakayin ko si Lola, dahil sobrang init na, kakaawa naman. So, hindi yun sa'yo galing, dahil ba't mo ginawa yung good works na yun? That is actual grace na pinadala mismo ni God sa'yo, na gawin mo yun. So, we need to cooperate with that grace. So, totoo yun. So, talagang biblical na it is by grace, not by your good works. Dahil pinapadalan tayo ng mga actual graces na yan para maging banal tayo. Ikakabanal natin. Araw-araw po pinapadala ni God yung actual grace na yun. And we need to cooperate with that grace. No? For example, marami pang example na ibibigay ko. Actual grace, ito yung makaperform tayo ng good works and to overcome sin. So this is temporary grace lamang, no? For example, natitempt ka manood ng porn at natitempt ka mag-masturbate. Pero may dumating agad sa isip mo, huwag mong gawin yan. That is actual grace. May dumaan na sexing babae. Lilingin ka. Sabihin mo, tapos, may asawa ka pala. So, may sinasabi sa'yo na, may asawa ka, ha? Huwag mo nang lingunin yung sexing babae yun. So, actual grace yun. No? Tutulong ka sa may hirap. For example, may nangangailangan, may nakita ka, binigyan mo ng pera. So, yun ang tinatawag na actual grace. Hindi yung galing sa'yo. So, kapag nasa state of grace tayo, ikaw ay everyday na pinapabanal ng Holy Spirit. So, lumalago yung sanctifying grace na nasa atin.
yung mga actual graces na binadala sa atin pag tinatanggap natin yan palagi at nakikipag-cooperate tayo, lumalago po ang ating sanctifying grace. At walang limit po yung paglalago ng sanctifying grace, limitless po yan. Araw-araw, kapag ang isang tao ay nasa state of grace at wala sa state of mortal sin, kasi yung kapag nakagawa ka ng isang mortal sin, mawawala yung sanctifying grace. Para yung isang damit na isang white robe na sinusuot natin, dinadamit natin during our baptism. Binibigyan tayo ng white robe sa ating soul. So, yun yung sanctifying grace. At mahuhubad yung white robe na yun, yung damit na yun, sa soul natin kapag nakagawa tayo ng isang mortal sin lang. At babalik lamang yun kapag tayo ay nag-confess. So, yun nga, no? Actual graces, kapag nakagawa ka ng mortal sin at may nagsasabi sa'yo, kailangan mo na magkumpisal. Actual grace din yan. Hindi ka nakapagsimba, may nagsasabi sa'yo na friend mo, magsimba naman tayo, actual grace yan. So, you need to cooperate. Huwag mong tanggihan yung mga grasya na yun. Dahil kapag once na lagi nating tinatanggihan yung mga grasya na yun, darating ang time na hindi na rin magpapadala si God sa'yo ng actual grace at yun ang mas nakakatakot. Dahil baka yun na yung time na kukunin ka na ni Lord, na mamamatay ka, na wala sa estado ng grasya. At kung wala ka sa estado ng grasya, may impyerno talaga. So we need to cooperate with that grace, with that actual grace na binibigay sa atin, no? So we need to hold on until the end sa ating kamatayan. Kailangan nandun yung sanctifying grace sa soul natin. Huwag nating hubarin, dapat lagi nakasuot yun sa soul natin, yung sanctifying grace na yun. So everyday lumalago po yun. Hindi po ito na stagnant na, oh, nakapag-confess na ako, may sanctifying grace na ako, okay na ako, wala na. No, mali po yun. Lumalago. Araw-araw po yan. Tumataas po ang level ng sanctifying grace. Limitless po yan. At the more na dumadami at tumataas yung level ng sanctifying grace natin, mas lumalapit tayo kay Lord. At the more na pleasing ka sa mata ng Diyos. Habang lumalago ang sanctifying grace, the more na lumalapit yung mukha mo sa Diyos at nagiging kamukha mo ng Diyos. Ganun yun, ang the Holy Trinity. So, kagiliw-giliw ka sa mata ng Diyos. The more na mataas ang sanctifying grace mo. The more yung level ng sanctifying grace, pag namatay ka, mas mataas yung level mo sa langit. The more na marami kang sanctifying grace na naiipon dito sa mundo. Ganun yun. Ganun po sa ating basic catechism. Ganun ang teaching ng ating simbahan. No? So, para itong makina na nagtatrabaho, araw-araw yan. Ang Holy Spirit po ang gumagawa niyan. So, nagiging supernatural yung buhay natin kapag meron tayong sanctifying grace. Ito yung work ng Holy Spirit at pinapalago yung virtue natin. So marami nga doon, no, mga doktor, mga abogado, matataas na mga politiko na, 'di ba? Puro immoral yung kanilang pamumuhay, no? Nangungurakot, may doktor na namubuhay sa immoral, mga abogado na gumagawa pa rin ng mga immorality, 'di ba? So walang virtue dahil wala sila sa state of grace. Kung wala ka sa state of grace, wala kang virtue. Kung wala kang virtue at hindi mo napapractice yun, kahit gaano papataas ang iyong pinag-aralan, kung wala ka naman virtue, lubog ka pa rin sa kasalanan. So we need to cooperate with the grace of God, with the sanctifying grace, with the actual graces. So nagpapadala si God ng actual graces to help us move and to hold on till the end. And example, to dito natin, mababasa natin dito sa Matthew chapter 25 verse 29, for everyone who has more will be given and will have abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Ano po ba ibig sabihin nito? Dito ko lang po nakita yun sa kay Dr. Diching, no? Dito ko hindi ko alam ano bang ibig sabihin ng Matthew 25:29. Ito pala yung ibig sabihin nun. Kapag tinanggap mo, the one who has more will be given and will have abundance. But to the one who has not, even what he has will be taken away. Ano ba ibig sabihin yan? Ito yung ibig sabihin nun. Si Jesus, kapag tinanggap mo yung mga actual graces, pag tinanggap mo yung araw-araw na pinapadala ni God sa iyo ng mga actual graces, more and more kapang magkakaroon nito at lalago ng lalago. Pero kung tinatanggihan mo ito araw-araw, the more natatanggihan mo ito, the more na mawawalan ka ng grasya at kapag namatay ka, impyerno talaga. So ito yung ibig sabihin nito. No? So biblical ba ang mortal sin? Yes, biblical po. Dito mababasa natin sa 1 John chapter 5 verse 16 to 17. If anyone sees his brother sinning, if his sins is not deadly, he should pray to God and he will be forgiven. This is the only those who sin is not deadly. There is such thing, deadly sin, which I do not say that you should pray. No? So meron daw na kasalanan na hindi deadly at meron din po daw na kasalanan na deadly na hindi ko sinasabi sa inyo na mag-pray ka lang. So meron talagang mortal sin na hindi mapapatawad through prayer lang. No? And biblical din po ba ang confession? Ang confession po is biblical. Then Jesus, mababasa natin ito sa Matthew chapter 8 verse 4. Sabi, then Jesus said to him, Then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go show yourself to the priest. So, di ba? Ito yung leper na pinagaling ni Jesus. Na pwede naman sabihin ni Jesus na, magaling ka na. Go and sin no more. Pero hindi yun. Sinabi ni Jesus Christ, pumunta ka sa pare. Pinagaling niya na, pero sinabi ni Jesus, pumunta ka pa rin sa pare. Di ba?
So, talagang biblical. Biblical po ang confession, biblical ang mortal sin. So, hindi tayo makakapasok sa langit kapag ikaw ay nasa natural state lang. We need to be in the supernatural state. So, kailangan suotin natin yung white robe na na-receive natin galing sa ating baptism. Kapag wala yon, nasa natural state ka lang, hindi ka makakapasok sa langit. Parang yung pupunta ka sa Mars or sa outer space. Kung wala kang suot na space suit, sasabog ka. Ganoon din po sa langit dahil ang place na langit is supernatural po. Kapag ikaw ay nasa natural state lang, sasabog ka, mamamatay ka. So, we need to wear that white robe. Or yung candle, di ba? Sa biblical din yun, yung candle. Dapat hindi mamatay yung candle. Nagsisimbolize din po ng sanctifying grace yung candle. So, dapat nakailaw palagi yung candle na yun. So, yun yung ibig sabihin nun. Sa ating mga Katoliko, we believe that, yung kaibahan kasi ng Protestante at sa ating mga Katoliko, sa Protestante, ang paniniwala nila that they believe na parang kumot, natatabunan ka lang sa iyong kasalanan, tapos magiging kalugod-lugod ka na sa Diyos or justified ka na ni God dahil tinatabunan ka lang nito. Pero, sa ating mga Katoliko, hindi ganoon ang turo, no? So, yun, sa mga Protestante, tinatabunan ka lang ni Lord ng katarungan sa Diyos. Pero sa loob, madumi ka pa rin. Dahil sa justice ni Lord, i-declare ka pa rin na malinis. Kahit na madumi ka sa loob, tatabunan ka lang ng justice ni Lord. Na ma-justified ka lang, na parang legal declaration lang na okay ka na, pumasa ka na. Hindi po ganoon. Sa ating mga Katoliko, which is the true church of God, founded by Jesus Christ, the true church of Jesus Christ, no? Sa ating mga Katoliko, which is the true church, which founded by Jesus Christ, ang ating katuruan is ang sanctifying grace, talagang ikaw ay lilinisin from inside and outside, no? ng Holy Spirit. Magtatrabaho ang Holy Spirit sa iyo at lilinisin ka. Lilinisin yung soul mo sa loob, from inside, from outside, talagang lilinisin ka dahil mababasa natin sa Revelation, no? Na walang makakapasok, even na maliit na kasalanan, hindi po makakapasok doon. So lilinisin ka talaga from inside, outside, or kung nasa state of grace ka pero may attachment ka pa rin, lilinisin ka sa purgatory. So talagang ganun, delikado po yung katuruan ng mga Protestante, no? So we need to pray for their conversion. Kaya napapansin natin sa mga Protestante, lalo na sa mga born again, marami sa kanila na namumuhay sa immoralidad. Marami sa kanila na nanlilive-in, di ba? Napapansin natin, marami akong kakilala ng mga Protestante, ng mga born again, na they are living immoral life. Dahil yun kasi ang aral nila, na maniwala ka lang, accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, ligtas ka na. So kahit nga gumawa ka ng immorality, lahat ng kasalanan na immoral, gawin mo lang, masasave ka pa rin. Dahil yun ang paniniwala nila. You have faith, save ka na. Which is mali po na aral yun at delikado yun kapag kinamatayan natin, no? So yun yung aral nila na nakakatakot talaga. And of course, we are still we are still inclined in or subject in sin, no? Subjected pa rin tayo sa kasalanan at subjected pa rin tayo sa temptations. Yes, it is normal. Dahil tayo po ay may tinatawag na concupiscence. Ang concupiscence po, we are still interested or we are still fall into sin. Yun yung concupiscence. At ito ay effect ng original sin. Ang original sin na ito, namana natin ito sa ating first parents, si Adam and Eve. So, ang effect ng original sin po, we lose the complete control of our passion. So, we are inclined to commit sin pa rin. Yun yung concupiscence. Kaya nga, lagi tayong pinapadalhan ni Lord ng mga actual grace. At we need to cooperate with that actual grace para mapabanal tayo. Dahil walang kukoronahan kung walang mananatili until the end. Walang magsisikap na matamo ang kaligtasan until the end. So, totoo yan. So, number 1, yung nawala sa atin dahil sa original sin na nagawa nating first parents. We lost the control of our passions. So, hindi nabalik sa atin yun. Yung nabalik sa atin is sanctifying grace lang. We lose the preternatural gifts, complete control of our passion, infused knowledge, free from death, free from suffering. Lahat ng yun nawala sa atin, only sanctifying grace lang po nabalik. So, kaya nga palaging nagpapadala si God ng mga actual graces and we need to cooperate with that. So, hanggang dito lang po. Maraming salamat at sana may natutunan po kayo sa ating basic catechism. Salamat and God bless.